Sinong mag-aakala na meron palang isang bayan dito sa Pilipinas na pagsapit ng gabi ay dinudumog at tila sinasakop ng napakaraming ibon? Ano kaya ang ibon na ito at bakit ang bayan na ito ang napili nilang puntahan sa tuwing sasapit ang dilim? Nakakatulong ba ang mga ito sa mga residente o isang kalbaryo sa gabi-gabing pagpunta nila sa mga kalsada ng bayan na ito? O merong hiwagang nababalot sa likod ng gabi-gabing pagsakop sa mga kalsada ng mga ibon na ito? Dahil sa kakaibang pangyayari na ito ay agad kaming nagtungo sa mismong lugar kung saan makikita ang pagkagsa ng mga grupo ng ibon. At dahil maliwanag pa at hindi pa sumasabit ang dilim ay wala pa kaming nakikitang ibon. Pero sa aming pag-iikot sa mga kalsada ay bumungad sa amin ang mga bakas ng ikot na iniwan ng mga ibon na ito. So mga kaponyo, andito tayo ngayon sa mismong lugar kung saan dito nakikita ang sandamakmak na ibon na halos talagang sakupin niya yung buong kalsada, yung mga poste ng kuryente. At dito makikita nyo yung mga kuryente, sobrang daming mga bakas na mga ipot at kahit saan kayo magpunta ay makikita nyo yung mga ipot dito. At dito pa lang sa kinakatayo natin ito, pansinin nyo yung mga gilid, ayan. So nandito lahat ng mga dumi ng ibon. At kung kayo ay mismo nandito ngayon sa kanilalagyan namin, ay maaamoy nyo yung mga ipot. Hindi lang ito ang lugar kung saan makikita yung maraming ibon. Dahil dito pa lang, kahabaan itong kalsadang ito, pagsapit ng dilim, ay nandito na yung mga ibon. So ngayon, maaga pa, wala pa kayo nakikita mga ibon, pero mamaya, abangan natin. At mamaya, hindi silang lahat. At malalaman nyo at papakita namin sa inyo kung gaano nga ba karami ang mga ibon na pumupunta dito at dumadapo sa mga kuryente ito. Ang tanong lang, bakit sila dito pumupunta at bakit sila dito nag-iipon-ipon? Dahil sa gabi lang sila dumarating ay kailangan namin maghintay na lumubog ang araw. So guys, so right now naghihintay kami dito ngayon at wala pa yung mga ibon at hintay-hintay kami kasi maaga pa. So sabi kasi nung mga nandito ay mga around 5:30 to 6 o'clock nadating yung ibon. So abangan natin ang pagdating nila and papakita namin sa inyo para malaman natin kung saan ba sila nanggagaling, kung dito ba o doon sa dulo. So alamin natin mamaya kung saan sila. First time itong abangan namin kung saan manggagaling yung mga ibon. So samahan nyo kami para makita natin, pakita namin sa inyo yung kung gaano nga ba talaga karami yung ibon na sumasakop dito sa pinakabayan ng bayan dito sa Batangas. Hindi pa man tuluyan lumulubog ang araw ay ginulat kami ng napakaraming ibon na sabay-sabay na dumating. Nakakakilabot ang aming nakita na tila ba nagpapahiwatig sila na may masamang mangyayari na dala ng kalikasan. At habang pinagmamasdan namin ang pagdating ng mga ibon at tuluyan ng nilamon ng dilim ang liwanag ay lalo pa silang dumadami at unti-unti na nilang napupuno ang bawat linya ng mga kuryente at mga puno na nandito sa gilid ng mga kalsada. At sa patuloy nilang pagdating, nakikita namin ang mga residenteng naglalakad dito na binubuksan na ang kanilang mga payong at ang iba naman ay may suot na jacket para panangga sa mga ipot ng ibon na nakadapo sa mga kable ng kuryente sa gilid ng kalsada. So mga kaponyo, dumating na yung mga ibon na hinihintay natin mula kanina pang pagliwanag. So kanina, pagsapit ng dilim, nag-aagaw yung liwanag at dilim, dumating sila lahat. Talagang pahit kami, nagulat sa nakita namin na talagang sobrang dami. At halos lahat ng linya ng kuryente dito, poste ng kuryente, mga establishmento sa gilid ng kalsada ay punong-puno ng ganitong klaseng ibon. So tara, samahan nyo, ikutin natin itong lugar na to para makita natin kung hanggang saan ba at kung gaano karaming ibon ang pumupunta rito. So hindi natin mabilang, sobrang dami. Tara, puntahan natin. Mapapaisip ka talaga sa nangyayaring ito na tila ginagawang bahay ng mga ibon ang kahabaan ng kalsada at ang mga kable ng kuryente ang nagsisilbing pahingahan nila sa buong magdamag. So kung mapapansin nyo dito, sa magkabilang kalsada, lahat ng kable ng kuryente, punong-puno ng mga ibon. So kalbaryo ito para sa mga kababayan natin dahil kailangan nilang magsuot ng mga payong, ng mga hoodie para hindi sila tamaan ng mga ipot ng ibon dahil talagang hindi ka makakaiwas. Ako nga ay natamaan din kanina habang kami naglalakad. So tara, punta natin kung gaano nga ba kahaba yung sakop nito. So ayan, kung pansin nyo, lahat sila nakapayong dito.
At dahil siyempre yung dadaanan natin, gilid ng kalsada, talagang tatamaan ka talaga ng mga ipot. At ngayon pa lang, yung sa kalsada, makikita nyo yung mga ipot nasa kalsada, madadapa pa tayo. So, unti-unti naririnig natin yung patak ng mga ipot sa kalsada. At ngayon, medyo malinis pa, pero sigurado, ang sabi ng mga taga rito, sa umaga, pagsapit ng umaga, ay sobrang kalat na sa kalsada yung mga ipot ng mga ibon. So, yan. So hindi natin alam bakit nga ba dito sila pumupunta sa lugar na ito at bakit dito sila nagsama-sama para puntahan ng lugar na to. Napakaraming lugar dito pero dito sa lugar na to talagang dito sila tumatambay sa mga kuryente, sa mga poste. At ang sabi ng mga taga rito, mga residente, pagdating ng umaga, pag sumisikat ang liwanag, umaalis na sila at hindi natin alam kung saan sila pumupunta. So tara, puntahan natin dito. So napakahaba ng nasasakop ng mga ibon na to. Imagine, ilang libo yung ibon na nandito ngayon. Sobrang dami. So ito, pansinin nyo dito. Ayan, oh. Ayan, sobrang daming ibon. Nagmukhang piyesta ang gilid ng kalsadang ito. Dahil sa sobrang dami ngayon ng ibon na nandito ngayon sa mga linya ng kuryente. So ayan, pansinin nyo si nanay. Si nanay nakapayong na. Dahil nga tinatamaan ng mga ipot ng ibon. So lahat ng sulok ng kalsadang ito ay merong mga ipot ng ibon. So yan, kung makikita nyo. So ito crossing. Yan, sa crossing pa lang. Yan, maliwanag. Kita-kita natin yung mga ibon nakadapo dyan sa mga kuryente. So hindi nakakapagtaka na kaya pala sa umaga napakadaming mga bakas ng ipot dahil ganito pala karami. Talagang makikita mo parang invasion ng mga ibon ng lugar na to. Ang haba, I think hanggang doon pa yung sa dulo. Yung mga ibon ngayon, nandito pa rin sila. So hanggang dito pa rin. So kung pasinin nyo, hanggang dito meron pa rin mga ibon na nakadapo sa may linya ng kuryente. Ayan si Ate Manay nakaut. Nanay, kamusta? Ano masabi nyo sa mga ibon na yan? Hi! Ano masabi nyo? Ano masabi nyo? Ano, ang galing-galing nila. Ang dami nila para silang Pero pasuragi. ano yung epekto sa inyo ngayon? Sorry po. Wala lang, nakakatakot maglakad. Kasi Oo, kaya kailangan talaga naka-out kayo. Okay, sige po, sige po. Thank you po. Wow, Sige po. Hello po, kalala niyo pala ako. Hello po. oo, kasi nakapalo ako sa'yo. Okay po, sige po. Thank you po. Salamat. Kilala pala tayo ni nanay, ni ate. So, ayan. Tingnan natin pa. Ayan, kita nyo. Tingnan nyo yung haba, ano. Imagine, ang haba na nung kalsada sa kabila, pero until here, sa crossing, sa kabilang crossing, punong-puno pa rin yung mga kabli ng kuryente. Hindi natin alam kung gaano karami yung mga ibon dito. So tara, punta sa kabilang side. Tingnan natin. Wow! Halos talaga mapuno yung buong kalsada dito. So ang nakakapagtaka lang dito, mga kaponyo, bakit tuwing gabi lang sila pupunta sa lugar na to? And pagpatak ng umaga ay nawawala na rin. So kung titingnan nyo mabuti yan, lahat ng paligid ng kalsada ay meron. Si ate nakapayong pa. Ate, pwede makatanong, bakit ka nakapayong? Dahil sa ipot. Anong masasabi mo sa ipot na yan, sa mga ibon na yan, para sa'yo? Nandyan na po kasi yan matagal na eh. So parang wala na din po tayong magagawa. So nasanay na rin kayo na magdala-dala ng payong. Ito na, kahit madilim. Oo nga, hindi naman naulan pero nakapayong. So yun ang masama dito. Kahit di naulan, no choice sa mga taga rito kung di magpayong. Salamat natin, thank you very much. Thank you. So yun. So hindi madali para sa mga taga rito na araw-araw, gabi-gabi, lalo na yung may mga trabaho dito sa city na to, na magdala ng payong at magpayong kahit hindi naman umuulan. Kasi nga, kalbaryo yung mga ipot na pumapatak. Kita nyo naman, napatakan ako sa damit. So no choice, talagang kailangan magpayong. So yan, sina ate, kahit na hindi umuulan, nakapayong dahil sa mga ipot ng ibon. So puntahan natin sa kabilang kalsada kung gaano pa kahaba itong mga ibon na to. Tara, tawid tayo, tawid. Just imagine paano nagsimula na yung mga ibon dito ay dito sila pumupunta tuwing sasapit ng gabi. Wow!
So kaya pala kanina, ayan, so dito bakas na bakas yung mga ipot. So yun, mahaba na. Galing tayo doon kanina sa kabilang kalsada and dito sa crossing. And until here, makikita nyo, punong-puno pa rin ng ibon yung mga kable ng kuryente. So talagang mamamangha ka na may inis ka kasi nga yung ipot ng mga ibon ay tumatama sa mga ulo, sa mga damit. So yan, talagang yun talaga yung mangyayari dito. Kuya, pwede ma-interview ka kuya? Pwede ma-interview? Bakit ka nagpapayong kahit hindi umulan? Buwan ng ibon, baka ng ibon. So nasanay ka na ba na ganyan lagi tuwing pumunta ka rito? Opo, kahit dinaulan. Pero kamusta naman? Ano yung sa experience mo? Anong masasabi mo sa ibon na to? Ayos naman. Okay lang sa iyo na makapayong ka, ano? Hindi naman para sa iyo ay ano, para for wish sa iyo. Hindi naman po. Ayos. Normal naman pa yan. Okay, sige. Salamat, thank you. So mga ponyo, iba-ibang opinion ng mga kababayan natin dito sa lugar na to. Kahit nasabihin mo na natatamaan sila ng ipot, no choice sila kasi napakatagal ng panahon na nandito yung ibon na yan. At gabi-gabi nandito sila. So ang tendency ng mga taga dito ay magdala ng kanilang mga payong kahit hindi umuulan. So ito yung lugar na kahit hindi umuulan, meron silang dalang handang mga payong kasi nga yung mga ipot. So right now, kahit nandito tayo, wala tayong payong, may possible na talagang tamaan tayo ng ipot dito. So mga kaponyo, ngayon at tatanungin naman natin yung mga na negosyo na malapit dito sa mga ibon. Yung sa mismong kalsada, kung kamusta ba, ano ba epekto ng mga ibon na to sa kanilang mga negosyo. Tara, pasok tayo. Ma'am, magandang hapon po. Hello po. Tatanong lang kami, ma'am. Ma'am, tanong lang po. Kasi yung negosyo nyo, tapat halos mismo ng mga ibon dumadaan. Kamusta po yung negosyo nyo? Nakakapekto po ba yung mga ibon na yan sa negosyo nyo? Opo, kasi sa hapon po, lalo na kapag ganito nga madilim na, grabe yung ipot. Sobrang hirap. Tapos kahit yung mga stocks namin minsan naiiputan talaga siya. Pero minsan okay din kasi yung iba, yung naghihintay dyan ng jeep, pumapasok pa habang naghihintay kasi may ipot. Okay. Pero pag umuulan, sobrang baho ng amoy. Yun ang epekto. Yun ang mabao. Yun ang So, mahirap. may magandang epekto, merong hindi rin magandang epekto. May ganon. Okay. So, kamusta naman po yung kalusugan nyo? Hindi ba siya nakakapekto sa kalusugan Yun nyo? lang, kaya hindi ako tumatambay dun sa unahan kasi ang sama sa pakiramdam. Ang Pag sama ng lalo na amoy. pag umuulan. Lalo pag umuulan kasi parang malansa siya na maano. Pero okay lang naman. Pero okay din naman siya sa minsan kapag pag may na kasi dyan, may mga pasahero dyan naghihintay ng jeep, habang bumabatak yung ipot, pumapasok sila. Napapabili sila. Oo, ng mga napapabili pa damit. nang wala sa oras. Okay. Oo, pero yung iba, syempre, nakadidiri yung iba kasi syempre nga, may ipot, tas malansa. Pero sa amin, okay lang naman. Pero minsan sa umaga, lalo na sa umaga, yun ang mahirap. Kasi pagdating namin, pag open namin, sobrang daming balahibo ng ibon. Sobrang dami dyan, as in naglilipadan dyan sa loob ng namin. So, yung ng time na ukay. yun, yung marami talaga dahil kakatapos lang nila nung Oo, umaga. oo. Sino naglilinis kayo na rin ba? Kami, oo, Okay. kami. Kasi pasok talaga dyan sa amin pag open namin ng roll up. So, meaning araw-araw, kalbaryo nyo, nararanasan nyo talaga yan. Hindi talagang hindi pwede. Araw-araw Oo. talaga yun. Nasanay na kayo. Oo, everyday talaga yun. Okay, so yun. Ma'am, thank you very much po. Salamat po. Apo. So, hindi madali. In short, hindi madali yung epekto ng ibon sa mga negosyo. Talagang, yun nga, may epekto maganda kasi nga napapapasok yung mga customer lalo na pag maraming ipon sa labas. Pero still, yung amoy, lalo na pag umuulan, maaamoy mo talaga. Dahil sa aming narinig na makikita talaga ang mga iniwang dumi ng mga ibon sa pagsapit ng umaga, ay minabuti namin na bumalik bago sumikat ang araw para makita ang resulta ng magdamag na pagtigil ng mga ibon sa gilid ng kalsada. So, good morning mga kaponyo. So, dito tayo ulit ngayon sa area kung saan nandito yung maraming ibon. At time check tayo, it's 5:34 ng umaga. Muli natin binalikan itong mga ibon para makita natin kung ano ba yung naging epekto nila sa magdamag na pagtigil nila dito. So tara, puntahan natin, tingnan natin yung mga lugar kung talaga bang napakaraming ipot at mga bakas na iniwan itong mga ibon na to. Tara, po tayo. Ano kaya ang aming makikita sa aming pagbabalik ngayong umaga at gaano kaya kalaki ang pagkakaiba mula nang sila ay dumapo hanggang sa paglipas ng buong magdamag? So yun, tingnan nyo mabuti. Dito pala sa kalsada, kitang-kita na natin yung mga kulay puting ipot na mga ibon. Siya, tingnan nyo mabuti, nandito na lahat. Napakadami. At kagabi, wala ito. Hindi natin makikita itong mga ipot na ito. Pero ngayon, ito, tambak. Sobrang daming ipot. Namumuti yung kalsada sa sobrang dami ng ipot. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Nakabitin pa rin sila sa kable ng kuryente. At ito yung sinasabi ng mga negosyante na masangsang na amoy. Mabaho talaga.
yung amoy ng mga ipot sa kalsada. Nay, good morning po. Pwede magtanong, Nay? Nay, tatanong lang kami. Kamusta po yung experience nyo doon sa mga ibon, yung mga ipot ng ibon dito? Diba? Opo. Palagi po ba kayo din rito sa lugar na to? Oo, lagi talaga. Hindi po ba nakakapit sa inyo yung ipot ng ibon? Nasanay na ako. Sanay na po kayo? Okay. Dekada na matagal na sila dyan. Ano po? Matagal na sila dyan, kung ilang taon na yan dyan. Sa tansya nyo po mga ilang taon na po yung ibon dito? Nung mag-open yung Robinson. Super tagal na po pala. Wow, 10 taon na yan ano. So sanay na po kayo? Hindi ko na nga naamoy. Sanay na po. Hindi na po naamoy. So sanay na si nanay, hindi na niya naamoy yung ipot. So, ayan, tambak talaga. So ito yung iniiwan ng mga ibon tuwing umaga. Kitang-kita talaga at hanggang ngayon naririnig natin yung patak, bawat patak ng ipot sa kalsada. Ayan. So tignan nyo mabuti. Ito yung iniiwang bakas ng mga ipot, ng mga ibon. Napakarami. Araw-araw, ganito yung nangyayari dito sa kalsadang ito. At kitang-kita talaga yung mga ipot. So yun, si Kuya nakapayong pa rin hanggang ngayon dumadaan dito kasi talagang imposible hindi kita tamaan ng ipot pag dumadaan kayo dito. Kasi nga, nasa ibabaw niyo yung mga ibon at posibilidad talaga na babagsakan kayo ng ipot. Tambak. Wow. Whew. So nangyayari pala rito mga kababayan, mga kaponyo, sanay na yung mga tao rito na naaamoy araw-araw yung ipot ng ibon. So ang tanong lang, paano kaya aalisin at paano mawawala itong mga ibon na to para hindi na muling mangyari itong mga ganitong pagkalat, pagdumi, pamamaho ng mga ibon. Dito pa lang, kitang-kita nyo na oh. Ayan, tambak. Sobrang daming iniwan at hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung patak ng ipot. OMG, napakadaming ipot dito. So hindi tayo magtataka kung bakit ganito yung mga nangyari sa mga poste ng ilaw na talagang halos nandun na lahat ng ipot. Tingnan nyo naman mabuti oh. Nandun pa rin sila. So mamaya abangan natin kung anong oras ba sila aalis dito at kung anong oras sila talagang lumilipad palayo sa lugar na to. Kasi sabi nila pag tungtong ng umaga, pag bukang liwayway, nag-uumpisa na sila magsaalisan. Ang tanong lang, saan sila pumupunta pag nagaling dito? Dahil araw-araw, tuwing gabi, babalik sila rito at tuwing umaga, aalis sila rito. Sa pagbabalik ng liwanag ay makikita na unti-unti nang lumilipad paalis ang mga ibon at habang nililisan ng mga ibon ang mga kable ng kuryente ay unti-unti namang nililinis ng mga tao ang iniwang dumi na naiwan ng mga ibon na nagpalipas ng buong magdamag.